Minsan, isang iglap lang, nawawala na ng pag-asa sa isang tao. Ify, saan ka pupunta? May emergency sa trabaho. Ikaw na lang kumain ng hapunan. Kailangan ba talaga ngayon? Ngayon pa, na. Ikalimang anibersaryo natin. Fu, ngayong bumalik ka, hindi ba dapat tag-isipan mo na rin? Ang iyong kinabukasan? Hindi ka pa ba talaga nakaka-move on sa kanya? Xingxin, upo ka. Ang boyfriend ni Moxwan? Bakit kasama ang ibang babae dito? Kuya, ang lakas naman ng loob mo. Pinadala ko na sa'yo ang litrato, kilala mo ba? Ang best friend ni Shen Moxwan. Ipadala mo sa kanya. Yefy, tapos ka na sa overtime. Xwan, ngayon. Hindi ba anibersaryo ninyo? Bakit kasama ni Faye Ritzensen? Kumakain? Litrato yan na pinadala ng kaibigan ko. Nasa ibang lugar ako, hindi kita matutulungan. Huwag kang magpadalos-dalos. Sabi niya overtime, pero ang totoo, birthday ng past love niya. Nakakalungkot, ngayon na bumalik ang past love niya. Agad niyang tinalikuran ang 5 taong relasyon. Xingxin, maligayang kaawan. Para lang sa mga lalaking manluloko. Tatawag lang ako. Go Yefy, hiwalayan na tayo. Ang pinakamalungkot sa pag-ibig, ang maging kapalit ng iba. Shen Moxwan. Huwag mo nang ulitin ang mga ganitong kalokohan. Si Oxwan. Kuya Hanlin. Bumalik ka na sa Pilipinas? Si Oxwan, ang tagal nating hindi nagkita. Pagbalik ko galing abroad, dapat naging magaling ka ng photographer. At dapat naging master ka na rin sa chess. Ito, itago mo muna para sa akin. Ang tagal natin hindi nakita. Ngayon lang ako nakabalik, dumaan muna ako sa dati nating bahay. Ah, Ikaw, Kuya Hanlin, uwi na muna ako. kita na lang tayo. Pa, Aray. Swan, tumating ka na. Halika, tingnan mo ito. Ito ang listahan ng mga dote na inihanda ko para sa iyo. Pa, ako. Hiwalay na kami. Ano? Bala lang, break lang. Basta yon ang desisyon mo, sinusuportahan kita. Suportado kita? Anak, di ba sabi ng mga kabataan ngayon? Pag ayaw, edi huwag. Mas mabuti pa ang susunod. Okay lang yan, basta nakauwi ka. Ang gusto ko lang ay makita kang masaya, anak. Bakit ang hirap-hirap? Matanda na ako, baka hindi ka una abutan. Ang araw na ikakasal ka na. pinahiya ka ba niya? Kainin mo habang mainit. Ang tagal na nating hindi nakita. Kakauwi ko lang galing abroad. Oh, Ziege, kain ka na. Naalala mo pa ba noong bata tayo? Kapag malungkot ka, dito kita dinadala para kumain ng siomai. Tara, ngiti ka. Picturean kita. Dala tayo, nasita tayo. Shen Moxwan, Ayoko na, huwag mo na akong kunan. alisin mo iyang kamay mo.
Kumusta, Nazik Swan? Nakita ka ulang. Ang post ni Litsinsin sa social media. Napost siya ng kwintas na regalo ni Guifi. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun. Wife na si Guifi. Wala na ba siyang pakialam sa'yo? Hindi siya karapat-dapat sa luha mo. Ang sakit lang, nasayang ang kabataan ko. Nasayang ang pag-asa ni Papa. Gusto niyang magpakasal ako. Gusto niyang maging masaya ako. Kaya bumangon ka, mabuhay ka para sa taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kuya Hanlin, gusto mo bang subukan nating magpakasal? Shen Mutsuan, seryoso ka ba? Huwag magdesisyon sa gabi. Kung bukas ng umaga, ganito pa rin ang sagot mo, puntahan mo ako sa kanto. Hihintayin kita. Montag, Suan. Hoy, tingnan Montag. Nagkabalikan na talaga. Mukhang hindi na siya darating. Kuya Hanlin, pasensya na, bumili lang ako ng mga bulaklak. Na-late ako. Sana'y magpakailanman kayong magkasama. Mr. at Mrs. Fu, congratulations sa inyo. Si Aoksuan, sumama ka sa akin. Shen Mutsuan. Pakakasalan mo ba ako? Hindi pa ba ito ang pagpapakasal sa iyo? Baguhin ang pagkasunod. Hindi pwedeng mawala ang seremonya. Shen Mutsuan, gusto mo bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Gusto ko. Suan-suan. Sa hinaharap. Magiging isang mabuting asawa ako. Sa hinaharap, magiging isang mabuting Mrs. Fu ako. Igagalang ka, poprotektahan, at unti-unting magkakagusto sa iyo. Ginu Fu at Mrs. Fu, tingnan nyo dito. Halika. Kuya Hanlin, kakatapos ko lang sa isang masakit na relasyon. Hindi ito patas para sa iyo. Alam mo ba ang isang pangunahing prinsipyo sa chess? Ano? Walang pagsisisi sa galaw. Kasalanan mo to. Sinabi mo pa na umuwi na si Tsingtsin. Palif ka, sinisizi Montag ako? Ikaw ang kumausap sa kanya eh. EXINXIN, birthday party. Ikaw ang gustong pumunta, di ba? Sino ang nakalimot sa anibersaryo ni Mutsuan? Sinisizi Montag ako? Naiintindihan ko na, tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Tsingtsin. Ang gusto ko lang ay si Mutsuan. Anong inisip Montag? Gago ka lang talaga. Ang hindi mo makuha, laging nakakaakit. Halik. Halik. Pwede ba? Hahalikan na niya ako. Hihintayin kong handa ka na. Esan, Kuya Yifei, pasensya na. Hindi ko alam na kahapon pala ang anibersaryo nyo. Anong ginagawa mo? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kuya Yifei. Naitago ko pa ang mga larawan natin noon. Tayo ay... Tigil. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Excuse me. Kung hindi lang dahil sa mga utang ko nitong nakaraang 2 taon, nais kong tulungan mo ako. Akala mo ba gusto kong bumalik para sa'yo? Mrs. Fu, maligayang pag-uwi.
Natatandaan ko ang larong ito. Sinabi mo sa akin. Ano ang pangalan ng nababago ng puso na ito? 5 ng taon mong iningatan ang labanang ito, nagdududa ako kung nag-aral ka talaga. Sa ibang bansa, Ngayon, nalutas na. naku, marami pa akong gamit sa bahay na hindi pa nabibili. Handa na lahat. Lahat ng binili ko, paborito mong brand. El Refu, maligayang bagong kasal. Kailan mo ito inihanda? Hindi kaya hindi ka natulog buong gabi? Sobrang saya. Kaya hindi ako makatulog. Hoy, Zero. Shen Montaxuan, ikakasal ka na pala. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ay, ang sakit. Ginamit mo ako, itinago mo sa akin, kung hindi ko nakita. Ang litrato sa cellphone mo, hindi ko pa rin alam. Hindi. Magkakilala kayo. May kwento. Nakataon, childhood friend, Shen Montaxuan. Sinabi mo lang na naghiwalay kayo, hindi mo sinabing ikakasal ka na. Ate, sa susunod, huwag mo na akong hilahin sa tenga. Sorry ate, kung hindi ko sasabihin sa kanya. Mamamatay ako ngayon sa kamay nitong demonyong babae. Motsuan, sino ba talaga ang lalaking ito? Ang swerte mo na napangasawa ka niya. Hello, ako si Fu Hanlin, yung sinasabi mong. Lalaking ito. Si Hanlin at ako. May marriage certificate, legal na mag-asawa. Kaninang umaga, hinanap ako ni Goi Fei. Nanggako ka na mag-propose sa 5th anniversary. Alam mo ba kung gaano katagal naghintay si Suan Suan? Kung hindi ka mag-propose, okay lang, pero sa importanteng araw na ito. Nagpunta ka pa sa iyong first love. Taka-pi-a-bi-a? Alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede mo ba sabihin sa akin kung nasaan si Suan Suan? Hindi, huli na, deserve mo yan, pero... Hindi mo dapat pakasalan ang kahit sino para lang makaganti. Mahal Montag ba talaga siya? Mahal Montag ba talaga siya? Kuya Hanlin. Hindi ako nagpakasal sa iyo para lang makaganti. Ito ang desisyon ng puso ko. Ito ang desisyon ko kahit umaga o gabi. May mga desisyon na hindi pwedeng gawin sa gabi. Ang desisyon sa gabi, hindi kaya kayo ay, Ano ba ang iniisip mo? okay, ayoko nang makakain ng sweet moments ninyo. Huwag mo siyang sasaktan, kung hindi. Ay, ang sakit. Kung hindi, ibubunton ko ang galit ko sa kaibigan mo. Hindi ka ba makatarungan? Zero. Salamat sa pagpapahiwatig mo sa akin tungkol kay Goi Fei. Bakit mo ako pinasasalamatan? Dapat si Chanping ang pasalamatan mo. Siya ang kumuha ng mga litreto. Pinadala ko na sa iyo ang mga litrato, hindi mo ba kilala? Ang kaibigan ni Moksuan. Ipadala mo sa kanya. Talagang magaling ka sa go. Bawat hakbang mo ay may plano. Suan-suan, tama ang pinili mo. Ikaw. Hindi mo ako magagalit, di ba? Kuya Hanlin. Salamat. Sige, maligayang pag-asawa sa inyong dalawa. Maligayang gabi ng kasal. Alis na ako. Masakit. Siya. Ano ang huling sinabi niya? Ako, hindi ko rin narinig ng malinaw. Kung hindi, tanungin natin siya. Kuya Hanlin, mauuna na ako sa trabaho. Montag Suan, higit MOAK open lock? Nagkamali ako. Tara, ipag-iwan natin ang anibersaryo. Goi Fei, hiwalay na tayo. Huwag mo na akong guluhin at kasal na ako. Nagagalit ka sa akin, iniinis mo ako, di ba? Halika, bibilhan kita ng mas malaki. Huwag. Hindi ba ito lahat regalo sa'yo? Kanina ko pa ito itatapon, tamang-tama dumating ka. Hoy, Shen Montag Suan, sobra ka na. ako ang sobra. Ako ba ang nagloko? O ako ang hindi makamove on sa ex? O ako ang hindi mapagpatawad? Ako ang sobra. Mutsuan, maraming tao dito, umuwi na tayo para pag-usapan. Ngayon mo lang nalaman na nakakahiya. Mutsuan, taos puso akong humihingi ng tawad. Nagkamali ako, umuwi ka na. Bitawan mo ako. O movie.
Mahal, sundo na kita sa trabaho. Sino ito? Sino ka? Saan ka galing? Mukhang hindi mo narinig ng maayos, kaya ulitin ko. Mahal, sundo na kita sa trabaho. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Ikaw rin ang nagpadala ng litrato? Umuwi ka muna sa kotse, ako na ang bahala dito. Hala, Asawa ko siya. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Unang araw pa lang ng hiwalayan namin, ikakasal na kayo? Sa tingin mo totoong gusto ka niya? 5 taon kaming magkasama. Ang daming hindi malilimutang alaala. Sa tingin mo mahal niya ako? umahal ka? Hindi malilimutang alaala. Sige, sabihin mo nga. Ano ang paborito niyang pagkain? Sino ang paborito niyang photographer? Ano ang ginagawa niya kapag malungkot siya? Ano ang hindi niya pwedeng banggitin? 5 taon, sinayang mo. Ang buong 5 taon ng kanyang kabataan. Wala kang pakialam. Shun mo siya ayakin. Balang araw, babalik siya sa akin. Hoy, ikaw ba ang pinakamodernong editor-in-chief na sili? Bukas na magazine. Gusto kong si Shen Motsuan ang kumuha ng litrato ko. Pinakamoderno. Ginoong Guo, Uminom ka ng tsa. Nasaan si Shun mo siya ngayon? dapat siya mismo ang mag-asikaso sa akin. Kung hindi, hindi ako magpapakuha. Ako mismo ang lalapit. Naku, sabi ko na nga ba, Boss Guo? Hindi ba dapat ikaw mismo ang humingi ng tawad? Tama ba yun? Huwag kang mag-alala, hindi niya ako kayang iwan. Sabihin mo, kung mahal mo ang isang tao, paano mo basta-bastang puputulin? Binibigyan ko siya. Ng pagkakataon. HMP motion. CJ, Editor-in-Chief. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya pala ang kukunan? Ah. Pasensya na, hindi ako pwedeng kumuha. Hanap ka na lang ng iba. Hala. Motion, kang Alice SI Editor-in-Chief Linoyon. Maghanda kang magsara ang magazine mo. Makinig ka. Tulungan mo na lang ako. Bata ha. Bigyan mo ako ng mukha. Hala, hindi. Gusto mo bang guluhin ang event ngayon? Ako na? Ako na. Montag suan. Tulong Montag na lang ako, please. Tignan mo ang magazine. Halos hindi na makahinga. Wala talagang magagawa, yung Tia Ojiang. Ay, Samahan mo si Gugong Z magpalit ng damit. Gugong Z, lipat po kayo. Ha ha ha. Motsuan, sasabihin ko sa'yo, totoo lang. Hindi naman siya talaga ang una kong pinili. Ang pinili ko ay si Fu Chancheng, ang national champion ng Go. Ayaw niyang sumama, napakamodesto niya. Kung hindi, hindi tayo magdurusang ganito. Di biya? Sinusumpa ko, ngayon ko lang nalaman na naghiwalay na kayo. Kung hindi, wala akong magagawa. Siya lang sa mga baguhan ang pumayag na tumulong, anong magagawa ko? Ano biya? Andito siya para pahirapan ako. Wala kang kinalaman dito. Ay ako. Motsuan G, tapos na magpalit ng damit, gusto mo bang tingnan? Malaki ang damit, maliit si Guzong. Palitan ng 2 size, mas maliit para kay Guzong. Shen Motsuan, anong maliit ang sinasabi mo sa akin? Maliit ang puso, ano sa tingin mo? Sige. Okay lang, basta mawala lang ang galit mo. Pwede na akong maging clone ngayon. Mukha kang ang clone ngayon, nakasign na ang kontrata. Kung ayaw mong mag-shoot, bayaran mo na lang ayon sa kontrata. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. I'm Motion. Gusto ko lang ng pagkakataon na makita ka at humingi ng tawad. Tingnan mo, ang daming tao dito. Huwag ka nang magtampo, okay? Handa na ang ilaw, Motsuan G, magsimula na tayo. Montag suan, tulong Montag ako. Talaga? Kailangan ko ba siyang tiisin muli? Bakit siya nandito? 1 buwan namin siyang hinihintay. Hindi namin siya makontak. Kaninong impluensya ang malakas para maanyayahan siya? Kuya Hanlin, Chief Editor Lee, Ono 2, Sino yon? Fu Chancheng, hindi ko inakalang darating ka talaga, mga kasama. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Fu Chancheng. Sa pagdating niya sa ating shooting location, palakpakan. Kamusta, Shen Levenian? Ipakilala ko ng formal. Fu Hanlin, ang national champion ng Go. National Champion ng Go, Kuya Hanlin. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo.
Hindi ko man lang naitanong sa'yo ang mga problema ko. Mag-asawa tayo, marami tayong oras para magkakilala ng husto. Bakit ikaf na naman? Ay naku. Panahon ng kapayapaan. Kailangan ko bang ulitin? Si Shen Moksuan ang aking asawa. Sa hinaharap, lumayo ka sa kanya. Hindi dapat lumampas sa 3 beses, ito na ang pangalawa. Nga, kayong dalawa, mag-usap na maayos, bakit kailangang magalit? Haha, editor, in Chief Lee, ako si Jiang Cheng. Isang sikat na negosyante, nga, tama. Ang pakikipagtulungan ko sa inyo ay isang pabor. Sigurado ka bang tatalikuran mo ang pakikipagtulungan sa akin? Para kumuha ng isang walang kwentang tao. Yang Master Gua, hindi Montag alam, si Mr. Fu. Ngayon ay numero 1 sa mundo sa larangan ng Go. Ano naman kung numero 1 sa mundo? Sa Jiangcheng, ang aking net worth ay milyon-milyon. Mas maganda kung ang inyong magazine sa Jiangcheng ay gumamit ng lokal na negosyante. Pa sa cover, Net worth na milyon-milyon. Talagang impressive si Boss Go. Siempre naman, impressive. Ang Go Master na si Fu Hanlin, nahayag ang dalawang identidad. Ito, isang listed company, napakalakas. Ang presidente NG Qiangsheng Group. Si Hanlin ay nag-aral sa abroad. Pagbalik, naging isang malaking presidente. Editor-in-chief. Maghahanda na ako para sa shooting, pakilinisan ang lugar. O, walang problema. Yung mga nasa banda roon. Mga hindi kasali, linisin agad ang lugar, huwag makagambala sa shooting. Alis na, Fu, baka pati ang mga tao mo ay kailangan kong. Isige mga kuya, pakiusap, lumipat na kayo. Ikafrin, umalis ka na, Xiao Jiang. Alis na rin ako. Salamat Fu, salamat. Montag Suan. Kuya Hanlin, ano ba talaga ang nangyari? Presidente ng isang listed group, hindi kaya. Para lang tulungan ako at lokohin sila. Pupunta ako sa editor-in-chief para magpaliwanag. Hindi kita niloloko, totoo ito. Isang kampiyon sa Go at presidente ng isang listed group. Paano mo nagawa ito? Sabay na nag-aaral ng Go at nag-aaral sa business school, hindi naman mahirap. Pagkatapos, gamitin ang premyo bilang kampiyon para magtayo ng kumpanya. Natural na lang. Ikaw pa rin ba yung kapitbahay na kuya na kilala ko? Ngayon, asawa mo pa rin. Ang ating swan-swan ay kumikinang din sa kanyang larangan, Jenen. Hintayin mo ako sandali. Zero, tulungan mo akong magpadala ng isang bagay, sobrang urgent. Kanino ka nakikipag-usap sa telepono? Si Refu. Maganda ba? Kapag nagpipicture ka ng ibang lalaki dati, hindi ka rin ba tulad kanina nakatingin sa akin ng nakakalimot? Nagsiselos ka. Gusto ko lang na sa akin ka lang magpakailanman. Teacher Fu, ate Montag Swan, tapos na ba? Malapit na. Mabait ka. Lola. Gaano ba kahalaga ang kamera na yan? Kailangan mo pa akong istorbohin? Sobrang importante. Balang araw, libre kita ng masarap na pagkain, mahal ko. Kuya Hanlin, naaalala mo pa ba ito? Ito, ipagkatiwala mo muna sa akin. Pinanatili mo pa rin ito. Siyempre, sabi ko pag uwi mo, gagamitin ko to para kuhanan ka ng litrato. Ito ay para lang sa iyo. Ikaw ang una at ikaw lang ang tanging isa. Shen Montag Swan, ta KPABA? Akala ko sobrang urgent, tapos pinatawag mo ako. Para lang makakain ng asukal ninyong dalawa. Montag Suan. Halika rito. Ano iyon?
Si Goyfi ba, nawawala na sa sarili? Magkwento ka ng dahan-dahan, isusulat namin na maayos. Si Fu Hanlin at siya. Matagal nang may relasyon. Kung hindi, paano sila maghihiwalay sa unang araw? Ako si kakasal sa pangalawa? Fu Hanlin, alam niya may relasyon ang isa, pero nakikipagrelasyon pa rin. Goyfi. Ano ng kalokohan niyang sinasabi mo? Ang mga sekretong ginagawa ninyong dalawa, nasabi ko na. Ganyan KBA kagalit, reporter Wang, pinatawag kita para ay interview si Mr. Fu. Anong ginagawa mong pakikialam dito? Ito ay isa pang usapin. Para maintindihan ang panig ni Teacher Fu, hindi namin ito dapat talampasin. Ikaf. Akala ka OBA Master ka, ganyan ka rin pala. Goyfe, malinis ang relasyon namin ni Moxuan. Huwag mong isipin na tulad mo ako, ikaw ang dapat pagdudahan. Ikaw, kaya mo sabihin sa ang tunay na dahilan ng paghiwalay niyo ni Moxuan. Ipapahayag mo ba sa publiko? Siya lang ang nagdesisyong maghiwalay, hindi ako pumayag. Kaya hindi kami naghiwalay. Goyfi, wala ka bang hiya? Ang paghihiwalay ay pagpapaalam lang sa'yo, hindi kailangan ng pahintulot mo. Ikaw ang naglaro ng dalawang puso, sarili mong gawayan. Zino KBA? Akala mo ba lahat dapat magpakabait sa'yo? You, gago ka. Ako? Gago? Ezia? Anong kleseng tao yon? Laging nangangahap ng asawa ng iba. Sinaktan mo ako. Tapos na tayo. Kung gagambalain mo pa ang asawa ko. At magsalita ng masama, huwag kang magtaka kung wala nang natirang respeto sa'yo. Ayos na yan, huwag na kayong kumuha ng video. Anong kukunan niyo? Tara na, nakakahiya, may asawa na yan. Kasalan? Sige, kasal. Pinakasalan mo siya para lang galitin ako? Ngayon, nagawa mo na. Nasisiyahan ka na? Pwede ka na bang bumalik sa akin? Asal lang yan, tara, magpakasal tayo. Oy, Sabi ko na hanggang 3 beses lang. oy. Kumalma ka, panahon ng kapayapaan to. Huminahon ka, huminahon. Kasal na kami ni Moxuan. Magkasama na kami noong bata pa at ngayon, legal na mag-asawa na kami. At ikaw, lubusan ka nang wala sa larong ito. Kung gagambalain mo pa siya, huwag kang magtaka kung gaganti ako. Fu Hanlin. Hindi ako titigil sa'yo. Excuse me. Paumanhin, makikiraan. Bilisan Montag. Aray. Motsuan, bakit nasa trending ang issue ninyo? Zino kayo? Ha? Nag-post kayo ng walang alam? Keyboard Warriors. Ang sungit ng kamay nyo. Reporter Wang, nasyahan ka na? Ikaw ang mananagot sa lahat ng ito. Tara, tawagan ang ER team. Alis na tayo. Kuya Hanlin, pasensya na, nadamay ka pa. Okay lang, papahandle ko na lang ito. Salamat. Protektahan ang asawa, natural lang yan. Walang anuman. Kahit ano pa, nadamay ka dahil sa akin. Naiisip ko lang, nakakadiri na nakasama ko ang taong ganyan. Si Aoksuan, lahat tayo may nakaraan. Huwag mong isisi sa sarili mo ang nararamdaman mo noon dahil sa akin. Wala akong pakialam kung nagustuhan mo siya noon. Ayoko lang. Na pinapahamak ka niya. Okay lang ba ang kamay mo? Kamay mo yan para sa chess. Hindi para sa away. Mali ka. Kamay ko to para protektahan ang asawa ko. Papa ko. Hoy. Tito Shen, Hanlin, sabi ng tatay mo nakabalik ka na ng bansa. Bakit hindi mo ako dalawin? noong nakabalik ako, plano ko talagang bisitahin kayo. Kaso naabala sa trabaho. Mas mabuting ngayon na. Libre ka ang gayon? Samahan mo akong maglaro ng chess. Wala ka kasi. Walang kalaro ang tito mo. Sige Tito Shen, pupuntahan ko na kayo. Oy. Paalam Tito Shen. Kuya Hanlin, sabi mo. Dapat ba nating sabihin sa tatay ko? Kaya. Pumasa na ako sa pagsubok ni Area Fu. Sa wakas, ipapakilala mo na ako sa magulang mo, di ba? Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo. Kung gaano kabuti si In Fu. Siguradong gagawin ko itong espesyal. Pero hindi ngayon. Pamamanhikan. Kailangan formal. Alaynan. Tito Shen, Naku, pinapunta lang kita para makipaglaro sa akin. Bakit ang dami mong dala? balak ko sanang dalawin ka agad pag uwi ko. Kaso naabala sa trabaho. Kaya ito, humihingi ako ng paumanhin. Ang landi mo na pala ngayon, Hanlin. Tungkol sa chess, Hanlin. Ano? Matanda ka na, may girlfriend ka na ba? Ako. May gusto ako, hindi naman siguro kasinungalingan yon. Naku, kwentuhan Montag nga ako, ano itsura niya? Siya.
Malaki ang mata, maitim ang buhok. Hindi matangkad pero ang cute. Parang. Kamukha ni Xuan A. O haha, ngano, parang siya nga. Tito Shen, balak mo ba? Ay, sa anong klaseng lalaki? Hay, Kilala mo ba si Goifei? nakalaw ko na siya. Nakalaro. 2 beses na kaming nagkita. Ah. Inaasahan ko nga na magpapakasal na sila. Noong nakaraan lang. Sinabi sa akin ni Suan na naghiwalay na sila. Karapat dapat si Swan sa mas mabuti. Mas mabuti. Ang hiling ko lang. Huwag siyang humanap ng masyadong gwapo. Madaling maging playboy. Lanan. Ano ang masyadong gwapo? Tulad mo, masyadong gwapo. Ha? Biro lang yon, hindi sinasabing playboy ka. Pangalawa, hindi dapat masyadong mayaman. Ang sitwasyon namin dito, ayokong mapahiya si Suan. You. Ano ang masyadong mayaman? Tulad ni Goifei, hindi pwede. May konting pera lang. Hindi niya pinahalagahan si Suan. Naiinis ako kapag naalala ko. Hindi naman lahat ng mayayamang lalaki ay masama. Bakit ka ba nagiging tense? Ah? Meron ba? Iniisip ko lang ang chess, Tito Shen. Buti na lang sinabi ni Xiao Xuan na huwag muna ipaalam. Kilalang-kilala ka ng anak mo. Nagbibiro lang naman ako. Basta gusto ni Suan. Susuportahan ko siya. Ay, Bakit parang wala kang focus sa chess? Wala naman. Ang galing mo kasi, Tito Shen. ha ha ha. Kamusta? Hindi pa rin ako tumatanda. Di ba? Lanan. Maaga pa, magpahinga ka muna. Magluluto ako. Pagdating ni Suan, kakain tayong lahat. Matagal na rin kayong hindi nakita, di ba? Ah. Matagal na talaga. Naku, paano ko ito gagampanan? Handa na ang pagkain, hahaha, upo na. Tay, dumating na ako. Upo. Malaki ang mata, maitim ang buhok, hindi naman masyadong matangkad. Pero ang cute mo talaga. Xiao Xuan, ang tagal na natin hindi nakita. Ang ganda mo na ngayon ha. Hanlin kuya, ang pogi mo na rin. Hindi ko sinasabi kayo, pero bakit ang formal niyo mag-usap? Ilang taon lang naman ang hindi nakita. Bakit parang estranghero na? Dati kapag nakikita mo si Hanlin kuya, ay susugod ka pa sa kanyang mga bisig. Papa, 27 na ako ngayon. Ah. Malamig na ang mga pagkain, kumain na tayo. Ay naku. Hanlin, naalala ko noong bata ka pa. Kapag inaaya kitang kumain dito sa bahay, tulad ngayon, lagi na lang. Si Suan ang katabi mo. Kapag hindi, iyak ka talaga. Ngayon, isang kisap mata lang. Malalaki na kayong dalawa. Pero nananatili pa rin ang ugali na yon. Hahaha. Bakit kanin lang ang kinain mo? Hindi ba masarap ang luto ko? Tara, kumain ka ng ulam. Ay naku, Hanlin, halika, samahan mo akong uminom. Ngayong naghiwalay na si Suan, single na naman siya. Hanlin, Lanan. may hihilingin sana ako sa'yo. Alam kong marami kang kakilala. Baka pwede mong iset up si Suan sa isang boyfriend. Papa, bakit mo naman sinasabi yan? Tito Shen, ano sa palagay ninyo ako? Ay naku, kayong dalawa, magkakilala na kayo noong bata pa. Sabay kayong lumaki. Kung may gusto kayo sa isa't isa, matagal na sana kayong nakatuluyan. Seryoso ako, Suan ay kapatid Montag. Dapat alagaan mo siya. Kung may kilala kang mabuting lalaki, isipin mo siya. Tito Shen, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Xuan. Ayos, salamat sa'yo. Nababawasan ang alala ko sa sinabi mo. Matanda na ako, baka one day, wala na ako. Natatakot ako na baka mag-isa pa rin si Xuan. Papa, actually. Hanlin, Ang tagal na nating hindi nagkakasama ng ganito. Samahan mo pa akong uminom. Tara, isa pa. Leland, Tito Shen, medyo late na. Uuna na kami. Kayo. Suan, sumama ka sa kanya. Ako. Papa, sa apartment na lang ako matutulog ngayon. Para madali bukas papasok sa trabaho. Ang ibig sabihin ni Hanlin kuya, sabay tayong bababa. Sige. Ingat kayo sa daan, hindi na ako sasama. Huy.
Tay, Samahan ka o na lang kayo. Hindi, bakit ang tahimik ninyong dalawa? Parang hindi kayo magkakilala noon. Dapat mas madalas kang makipag-usap kay Kuya Hanlin. Siya pa ang magpapakilala sa'yo ng magiging kasintahan mo. Hanlin, Ikaw na ang bahala sa kaligayahan ni Tsuan Suan. Ha? Hahaha. Tito Shen, alis na ako. Mamaya na lang kita puntahan. Narinig ko, hiniwalayan ka ni Motsuan. Alam mo ba, napakaraming lalaki ang gustong maging kasintahan niya. Hindi ako ang humiwalay sa kanya. Siya ang humiwalay sa akin. Bakit? Pinagtripan mo ba siya? Dali, balikan mo siya. Ma, sinubukan ko na lahat ng paan. Ma, tulungan mo ako. Wala na talaga akong magawa. pagod na ako. Sabihin na lang natin kay tatay, mas maaga mas mabuti. Kaysa mahuli pa. O kaya, mas matagal pa. Kinakabahan ka. Hindi, ngayon lang sa usapan namin ni Tito Shen. Napansin kong parang hindi ako ang tipo ni Tito Shen. Nasaktan ka ba kay tatay? Tingnan mo pagkatapos naming mag-usap na pagtanto ko. Gaano ka kagaling kailangan kong magsumikap. Para maging karapat-dapat sa'yo. Huwag mo nang isipin yan, basta ako ang tipo mo, okay na yun. Kanina, nawala ako sa sarili ko, pakiulit nga. Sabi ko, gusto kita. Moshen, congratulations! Ang ganda ng resulta ng cover shoot mo. Hindi ba't gusto mong magkaroon ng solo photography exhibit? Desisyon ng kumpanya na sagutin ang lahat ng gastos. CJ, Esan, Kuya Hanlin, magkakaroon na ako ng photography exhibit ko. Congratulations, Emrafyu. Salamat pa rin sa tulong mo, Kuya Hanlin. May isa pa akong bagay na... Ano? Exet, mas malawak ang network mo. Pwede mo bang imbitahan ang isang tao? Para dumalo sa photography exhibit ko. Ikaw ang nag-exhibit ng photography, dapat ba ako ang unang imbitahan? Dapat ako, di ba? Ikaw ang aking number one say, iba ka. Hindi mo kailangang mag-rank. Sige, sino gusto mong imbitahan? Baka. Hindi ko rin kilala. Tingnan mo. Master A mo. Legend sa photography. Idol ko siya. Siya. Siya ang idol mo. Ano? May problema ka ba? Sobrang galing niya. At binigyan pa niya ako ng follow. Wala. Walang problema. Pero sobrang misteryoso siya. Hanggang ngayon, walang nakakita sa kanya. Kung makakapunta siya sa exhibit ko, perpekto na ang career ko. Yung request ng tatay mo, baka hindi ko ma-meet. Pero ito, kaya ko gawin para sa'yo. Kilala ko siya. Talaga? Salamat, Hanlin Kuya. Hindi mo pa natatapos yung sinasabi mo. Pwede mo ulit sabihin. Sabi ko, gusto kita. Hello pa. Mutsuan, bukas ng gabi, pumunta ka sa West Mountain Hotel. Iniimbitahan tayo ni Tita Chen para kumain. Bakit hinahanap ng nanay ni Goyfei ang tatay ko? Sasama ako sa'yo. Hindi na, ako na bahala. Ano ba? Wala. Hanlin Kuya, gusto kita, number one sa buong mundo. Normal lang sa magkasintahan ang mag-away. Nandito ako ngayon para samahan ka. Nakausapin si Xuan Xuan. Halos 5 taon na silang magkasama. Sayang naman kung maghihiwalay. Dapat desisyon ni Tsuan Suan ang masunod. Ay, Pa, Anak, Xuan Xuan, nandito ako ngayon. Para humingi ng tawad para kay Yifei. Yang Yifei na yan, walang kwenta. Naituro ko na siya, kung hindi ka pa rin kontento. Sasapakin ko ulit siya para sa'yo. okay lang po, tita. Pinatawad mo na siya. Sige, upo ka muna. Hindi ko siya pinatawad, wala lang akong pake. Ay naku. Sino bang pamilya ang hindi nagkakaroon ng away? Gusto lang ng tatay mo na ikasal ka. Pinag-usapan na namin ang kasal mo. Huwag kang masyadong pasaway. Kasal. Papa, pumayag ka na? Tita Chen. Oh. Nandito tayo ngayon. Para malinaw ang lahat. Hindi para pilitin si Tsuan Suan kung bakit sila naghiwalay. Hindi sinabi sa akin ni Tsuan Suan para protektahan ang dangal. Ni Goyfei, hindi ba niya sinabi sa'yo? Mahal ni Yifei si Xuan Xuan. Kaya pinuntahan ko siya ngayon.
Baka may hindi lang pagkakaintindihan ang dalawang to. Tita Chen, nanay mo siya. Naiintindihan ko na kakabihan mo siya. Pero ngayon, dapat na maging malinaw ang lahat. Hindi ako talaga mahal ni Goifei. Hindi ko matanggap ang ganitong pagtrato at kawalan ng respeto. Yang Zi Guo Yifei. Ang lakas ng loob niyang ganyanin ka. Tita Chen, kailangan pahingahin ni Papa. Hindi dapat ako pumunta ngayon. Pasensya na sa inyo. Suan, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Naalala mo na naman ang masasakit na pangyayari. Hindi naman. Tapos na yon. Mabuti. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa'yo. Sabi ni Tita Chen, may balita na ikinasal ka raw. Ano ba talaga ang nangyari? Papa, sabi mo nga, chismis lang yon. Huwag kang maniwala kay Tita Chen, Papa. Salamat sa pagsuporta mo sa akin ngayon. Huwag mong iliko ang usapan. Tapos na ang usapin kay Go Yifei. Ngayon naman ang tungkol sa'yo. Sakto, nandito na ang pagkain. Tawagin mo na siya. Papa. Sa totoo lang, kilala mo ang taong ito. Kilala mo pa siya. Ito ba ang pressure mula sa biyenan? Tatay, Huwag ka muna magsalita. Tito Shen. Seryoso ako kay Xiaoxuan. Mula pa noong bata ko. Mukhang. Ang tagal na pala, ako lang ang walang alam. Aray. Tito Shen. Pumunta ako para maglaro ng chess. Nandyan ba si Xiaoxuan? Lumabas siya, pero mas maganda, tayo lang ang maglaro. Tito Shen, naglaro ulit tayo ng chess. Alam kong darating ka ngayong weekend. Inapunta ko siyang mag-aral ng photography para hindi makagulo. Sa paglalaro natin, halika na. Tito Shen, Ay, dumating ka na. hindi ako pumunta para maglaro ng chess. Hanapin ko si Xiaoxuan para mag-picture. Akala ko ba, matagal mo ng plano ito. Niloloko Montag ba ako, Tito Shen? Tito Shen, kaya ba itong chess na ito? Nasa kamay mo na ang lahat, Tito Shen. Tito Shen, hindi ako isang taong malandi. Pagkatapos ng trabaho, uwi agad ako. Lahat ng bagay sa bahay, susundin ko si Xiaoxuan. Huwag siyang maghanap na masyadong gwapo, baka malandi. Pangalawa, hindi dapat masyadong mayaman sa sitwasyon namin. Ayaw kong mapahiya si Suan. At lahat ng pera ko, nasa pangalan ni Xiaoxuan. Kung sakaling yumaman ako, ibibigay ko ang lahat kay Xiaoxuan. Kung sakaling mahirap ako, kahit 1 piso na lang, bibili ako ng bulaklak. Para kay Xiaoxuan. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko iwan si Xiaoxuan habang buhay. Hindi ko siya pababayaan. Akala Montag tanga ako, Tito Shen? Itataboy ka uba. Ang gwapo at mayamang manugang? Kung ibang tao, baka pag-isipan ko. Pero ikaw, kampanta ako at satisfied. Pero sa bagay na ito, hindi ako satisfied. Sabi mo, ikaw pa ang number 1 sa mundo. Tapos natalo Montag pa ako. Bakit parang wala kang focus sa laro? Ha? Wala naman. Talagang magaling lang si Uncle Shen. Ha ha ha. Kamusta? Hindi pa ba tumatanda ang husay ko? Engan. Uncle Shen. Hi. Papa. Sa susunod, kapag naglalaro tayo ng Go, ibibigay ko ang lahat. Sige, tanggap ko na ang manugang na ito. Tara, kung alam ko lang na ganito si Papa. Kim. Ma, Tita Lin. Bakit nandito ang nanay mo? simula nang pumayag si Papa sa atin. Nag-message na ako kay Mama, hindi ko inakalang gabi na siya. Dumating. Anong pinag-usapan nyo diyan? Tita Lin, actually kami ni Kuya Hanlin. Ikinasal na. Tutubi yan? Ma, hindi ba't sinabi ko na sa'yo sa WeChat? Tumahimik ka. Gusto kong marinig ang sagot ni Suan. Ang ganda. Haha, noon. Palagi kong pinapakasal tong batang to. Ayaw niya. Kaka-message lang sa akin sa WeChat. Ikinasal na raw kayo. Akala ko nagbibiro lang siya. Ma, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Hindi ka nagsisinungaling. Ang galing mo lang umarte. Akala namin ni Papa,
para lang kayong magkapatid. Bigla na lang kayo ikinasal. Haha, noong bata pa kayo, palaging biro ng mga matatanda. Napagtutuluyin kayo. 7 taon na mula nang lumipat tayo. Nag-abroad pa kayo, tapos bumalik. SA huli. Nangyari rin ang sinasabi nila. Talagang tadhana. Bukas, dalhin mo na ang manugang ko. SA Fu Family. Sige, ma. Tara. Magandang araw, madam. Ate Xuan, ang tagal nating hindi nakita. Kinye, musta na? Mula ngayon. Tawagan mo na siyang ate, ha? Oo kuya, di imuntag pala sinasabi. Kaya pala dati. Laging ka pumupunta sa bahay ni Uncle Shen. Xuan. Tita Lin. Halika. Ito ang dinala ni Tita Lin para sa'yo galing abroad. Kagabi lang, nag-alala pa si Tita Lin. Kung ano ang magandang dahilan para maibigay ito sa'yo. Buti na lang, may dahilan na. King Ye. Halika, suotin kita niyan. Tita Lin, hindi pwede to. Sobrang mahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ano NG hindi pwede? Ako nga ang nahiya. Baka hindi bagay sa iyo too. Halika, suotin mo na. Haha. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Tita Lin, wala na akong nanay. Nagkasakit siya at namatay. Wala na akong nanay. Huwag kang umiyak, anak. Mula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Dati. Hindi ako pwedeng magpakilalang nanay. Ngayon, toto na. Hahaha. Tita Lin, namimiss kita kapag wala ka sa bansa. Sa mga nakaraang taon, hindi kita naalagaan. Kasalanan ka o yun. Hindi ko natupad ang pangako ko. Hindi, Tita Lin ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Ay naku. Tita Lin ang tawag is ayo. Parang nagdududa ako kung tutun ka. Ang kasal ninyo o para lang masaya ako? Hehe. Nanay, Oo hahaha. AME, nanay lang ang gusto. Wala ng tatay. tatay, Oo, hahaha. Ako naman? mahal, Hahaha. mahal, Ang hina, hindi ko marinig. mahal. Nakikipag-inuman ka pa. Nakazala ka kay Montaxuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko, nag-away lang kayo tulad ng dati. Sumama lang ako sa kaibigan para mag-birthday. Hindi naman ako nagloko. Bakit ako ang may kasalanan? Nagdadahilan ka. Inivan Montaxi. Hindi mo inalala ang anibersaryo ni Mutsuan. Bakit mo pinagdiriwang ang kaarawan ng ex mo? Ang ganda-ganda ng babae, hindi mo pinahalagahan. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ma, tulong Montag ulit ako. Ayoko talagang mawala siya. Karapat-dapat lang ayo, yan. Nahihiya na ako sa mukha ko dahil sa'yo. Huwag mo na siyang guluhin sa hinaharap. Shen Montag Suan. Ito ba ang parusa mo? El Refu, medyo matigas ang kama sa kwarto. Pwede ba akong matulog sa master bedroom? Bakit walang tubig? Kuya Hanlin, punta ka rito. Binayaran ko na ang tubig at kuryente. Pwede ba, in refu? Gising ka na, mabilis. Papasok na sana ako para tawagin ka. Ito lahat ay espesyal kong ginawa para sa'yo, ang specialty ko. Kuya Hanlin, bakit hindi ko alam? Marunong ka palang magluto. Marunong na ako magluto mula pagkabata, okay? Hindi mo lang alam. Zero basic sa pagluluto ng pang-araw-araw na ulam.
Kamusta? Mabango. Siyempre mabango, Master Chef ako eh. Masarap, isang bituin na lang, pantay na sa 5-star chef. Talagang magaling magluto si Few. And review. Umay na ang mga magulang natin. Sa atin. Kailan ang kasal natin? Pwede bang pagkatapos ng photo exhibit ko? Gusto kong paghandaan ng maayos ang kasal natin. Siyempre. Ano iyon? Ang pula ng lipstick mo ngayon. Talaga? Chief Editor, tinawag mo ako. Montag Suan. Congratulations! Nagdesisyon ang kumpanya na suportahan ang iyong personal na photo exhibit. At gusto ka naming ipromote bilang photography director ng kumpanya. Salamat, Chief Editor. May bagong kontrata pa sa promotion. Siyempre, may adjustment din sa sahod. Hindi mo ba babasahin ng mabuti? Hindi ko iniintindi ang sahod. Salamat sa suporta, Chief Editor. Kung magpapasalamat ka, hindi sa akin, kundi kay Boss Guo. Ang magazine natin ay binili na ni Boss Guo. Siya na ngayon ang may-ari. Ang boss ng magazine na si Boss Guo. Sige, alis na muna ako. Maging mabuti kang boss. Magre-resign ako. Shen Montag Suan. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Alam kong gusto mo talaga ng sarili mong photography exhibit. Binili ko ito para mas matulungan ka. Hindi ko kailangan ang suporta mo. Bitawan mo ako, mag-resign ako. Shen Montag Suan. Ano ba ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Gusto mo talagang mag-resign? Gusto mong iwan ako, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Hindi mo talaga ako may iwan. Tingnan mong mabuti ang kontrata. Kung magre-resign ka ng walang dahilan, 1 bilyon ang penalty. Goife, gago ka. Kung ayaw mo manatili sa tabi ko, wala kang choice kundi. Magtrabaho pa sa akin habang buhay. Huwag ka nang umasa sa photography exhibit mo. Kung papayag kang hiwalayan si Fu Hanlin, Pwedeng hindi na ito kontrata. Ikaf, Ano ikaw? Kung kaya mo, tanggalin mo ako. huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggaling habang buhay. babayo ka na. Sige, suntukin mo ako. Kung may lakas ka ng loob, hindi na ito walang dahilang pag-resign. Simula ngayon, wala na akong gagawin. Tanggalin mo ako o bayaran mo na lang ako ng walang ginagawa. Marami akong pera. Gusto ko talaga, yung hindi mo ako matanggap. Pero wala kang magagawa. Simula bukas. Magkikita-kita pa tayo araw-araw. Huwag kang masyadong magalit, masama sa kalusugan. Pagkatapos ng trabaho, ayusin mo ang mga recent na commercial projects. Hindi ito trabaho ko. Boss Guo, ako palagi ang nag-edit ng litreto. Si Ate Swan, taka-check lang ang lilikato. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-edit. Paano kung ayaw kong gawin? Okay lang kung ayaw mo, sasahurin ka pa rin. Pero itong mga malalaking clients, MGA fans mo, Shun Motion. Sabi nila, lagi nilang pinupuri ang professionalism mo. agaling mo sa photography. Kung gusto mo makita nila, Ang ibang side mo, okay lang sa akin. Malulugi lang naman ako ng kaunti. So, gagawin mo o hindi? Ate Swan, ipadala mo sa akin ang mga litreto. Ako na ang maki-edit. Okay lang, ako na. Salamat. Halo, Swan, pagkatapos ng trabaho, makita tayo sa kapehan. Para makita-kita. CJ. Grabe naman si Guo Yifei. Parang pinapirma ka lang ng kontrata ng pang-alipin. 1 bilyon ang penalty kahit buong buhay akong magkuha ng litrato. Hindi ko kikitain ang ganyang halaga. Nakakainis talaga ang mga ganitong lalaki. Buti na lang may batas. Kung hindi, babatukan ko talaga siya. Batas. Naalala ko, may kaibigan ka bang abogado? Ipapakilala ko siya sa iyo. Pero wala siya ngayon sa Jiangcheng.
Hintayin natin na makabalik siya mula sa business trip. Ayos, sana matulungan niya akong makalabas sa hirap. At mas mabuti kung mapapasok siya sa kulungan. Attorney Lee, kamusta na ang kaso? Bilang isang profesional na abogado, kailangan kong paalalahanan ka. Medyo komplikado itong kaso. Salamat, Hanlin. Anong nangyari? Mukha kang malungkot. Anong nangyari? Mukha kang malungkot. Bago, Hanlin, para sa akin. Pero ang sariling problema, kailangan kong harapin mag-isa. Hindi pwedeng laging umaasa sa kanya at istorbohin siya. Okay lang. Medyo busy lang sa trabaho at may bagong boss ang kumpanya. Ang aking personal na photography exhibit, mukhang malayo pa. Ang photography exhibit mo. Kung direktang susuportahan ko siya para sa exhibit, baka masaktan ang kanyang pride. Okay ito. Ang aming ginang Fu ay napakahusay. Kahit sino pa ang bagong boss, siguradong ma-appreciate kanya. Brother Hanlin, magtatrabaho muna ako. Baka gusto mong magpahinga muna ngayon. Ay. Sige, kapag may problema, hindi mo man lang sinasabi sa akin. May kulang ba sa akin? Master Amo legendang mundo ng litraton. Idolo ko kung makakapunta siya sa aking exhibit. Perpekto na ang aking career. Ang hinihingi ng tatay mo, baka hindi ko maabot. Pero ito, kaya kong gawin para sa'yo. Kilala ko siya. Kamusta, Moxwan? Pinadala sa akin ni Hanlin ang iyong portfolio. Ang ganda talaga. Mag-collaborate tayo sa isang photography exhibit. Ano sa palagay mo? Si Hanlin Brother Aimo ay nagsabi ng kana. Gusto niyang magsama kami sa isang photography exhibit. Tama nga, sabi ko na walang problema ang aking A-review. Salamat, Kuya Hanlin. Nga pala, kailan mo nakuha ang portfolio ko? Naalala mo ba ang litrato ito? Ito ang unang litrato mo noong nag-aaral ka pa lang ng photography. 5 taon na ang nakalipas. Bilang unang fan ni L-Review, kailangan kong kolektahin ang bawat litrato mo. Ano pa ba ang mga sorpresa mo na hindi ko alam? Kung sasabihin ko na ngayon na ako si Aimo, Huwag mong sabihin. Isipin mo, mula sa isang ordinaryong kapitbahay, bigla kang naging national chess player at bilyonaryong CE. Sobra na ang pressure nito, tapos sasabihin mo pa sa kanya na isa ka ring photography master at ito pa ang expertise ni MRS Fu. Kung masaktan siya, maliit na bagay lang yan. Pero kung masyado kang magaling para sa kanya, at hindi kayo bagay, Talagang wala ka ng pag-asa. mukhang. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. At saka, ibibigay ko sa kanya ang photography studio na ito. Nga pala, pero kailan ka natuto ng photography? at naging master pa? Noong sinabi ni Xiaoxuan, na gusto niyang makasama ang mga taong pareho ang wavelength. Kaya ako nag-aral. Zigu o Yifai. Hindi rin marunong ng photography. Pasensya na, pero ang mga nagmamahal ay nagiging mag-asawa. Teacher Lee, ipinadala ko na sa iyo ang mga detalye. Sana may oras kang tumingin. Ate Swan, pinapapunta ka ni Boss Go sa opisina niya para dalhan ng kape. Kung hindi, tatanggalin niya ako. Ang sama talaga niya. Pasensya na, nahila kita. Bigay mo na sa akin. Ate Swan. Kanina, nagpoop ang pusa sa opisina, kaya may hinalo ako. Akala mo wala akong gagawin? Maami akong paan para pagtripan ka. Bakit kakaiba ang lasa? Bagong biling kopi luwak ng kumpanya. Hoy, Shen Montag Swan, sandali lang. Bukas, ang workstation mo ay sa harap ng opisina ko. At simula ngayon, bawal ang halaman sa opisina. Hoy! Boyfei, ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman, gusto ko lang makita ka araw-araw. Hindi pwede, labag sa batas yan.
Pero dati, Hindi ko napansin na ang galing mo palang magtimpla ng kape. sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa lahat ng kape ko. Tapos ka na ba o hindi? Siyempre hindi pa. Maami akong oras. Aw, ganito lang ako, kasama mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbo sa trabaho. Nandito lang ako sa tabi mo, pinapanood ka. Kung gusto mo talagang makita ako, hayaan mo na lang akong lumipat sa opisina mo. Magandang ideya yan. Bakit hindi ka naisip yun? Guard, ilipat ang mesa na ito sa opisina ko. Ikaw, Shen, ang dakilang litratista, umupo ka na. Si Fu ay nasa proseso pa. Bukas dapat matatapos na ang pagkakay. Yenan, salamat sa pagod. Si Oxuan, may sasabihin ako sa'yo. Hanlin, pagod ako. Bukas na lang. Anong nangyari sa'yo? Wala, matulog na tayo. Mag-submit ka na ng resignation mo bukas. Ang kontratang yan ay maliwanag na walang bisa. Wow, may 1 bilyon ka bang ibabayad sa akin? Hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo sa'yo. Ang kontrata mo ay isang malinaw na pang-aabuso. Tama. Attorney Lee, salamat sa pagdating mo. Walang anuman. Ang kaibigan ni Zero ay kaibigan ko rin. Margo, ako ang abogado ni MS Shen. Ang kontrata mong pinirmahan niya ay isang pang-abuso. Hindi ito maaring maging balido sa aking kliyente. Sinong nagsabi sa'yo na pang-abuso yan? Ayon sa batas, ang employer na Gumamit ng panlilinlang o pananakot sa paggawa o pagbabago ng kontrata ay ituturing na walang bisa. May ebidensya ka ba? na nagsasabing nilinlang o pinilit ko siya? Kusang loob niyang pinirmahan yan. Ito ang ebidensya, nakikita mo ba? Kailan Montag? Ang opisina ng editor, hindi pinapapasok ang mga empleyado. Noong araw na pumayag akong lumipat dito, akala mo ba? Talagang sumuko na ako sa'yo. Kumuha ka agad ng ebidensya mula sa CCTV. Baka niya ito burahin. Kung gusto mo talaga makita ko, hayaan mo lang ako. Lumipat sa opisina mo. Magandang ideya yan. Ilipat ang mesa na ito sa opisina ko. Sandali lang. Walang bisa man yan, hindi ko kailangan ang kompensasyon. Ako ang boss, hindi ko aprubahan ang resignation mo. Kung gusto mong umalis, mag-arbitration ka. Pwede ba kitang guluhin na matagal? Ikaw, Hindi siya ang dapat umalis, kundi ikaw, Guifei. Kuya Hanlin, Pasensya na at nahuli ako. Si Kuya Fu, gamit ang pangalan ng hipag ko, binili na ang magazine. Ngayon, ang pinakamagandang boss. Hindi ikaw, kundi ang hipag ko. Pinatanggal mo pa ako sa board. Ikaw na ba ang pupunta sa finance para sa liquidation ng shares? O ipapasundo kita ng guard? Mr. Fu, hindi na niya kailangang pumunta. Ang perang ito ay para kay Miss Shen. May ebidensya si Miss Shen NG unfair contract terms. Nitong mga nakaraang araw, pinahirapan niya si Miss Shen. Kaya pwedeng kasuhan siya para sa moral damages. Kumpiyansa akong mananalo tayo sa kaso. Parang nasayang lang ang lahat, di ba? Siege. Alis na. Aray. Pasensya na at naghirap ka. Kung may ganito ulit, sabihin mo agad sa akin. paano mo nalaman? Medyo busy lang sa trabaho at may bagong boss ang company. Baka matagalan pa ang personal photography exhibit ko. Si President Fu, inaayos pang papers. Bukas matatapos ang acquisition. Yelan, salamat sa effort. Noong sinabi mong may bagong boss ka, mukhang malungkot ka. Kaya pinaimbestigahan ko at siya pala ang pumalit. Pasensya na Kuya Hanlin, naisip ko lang. Hindi ko dapat laging inaasa sa'yo. Mag-asawa tayo, dapat sabay nating haharapin ang lahat. Gets ko, hindi na maulit. Pero hindi mo naman kailangang bilhin ang magazine. Pwede naman akong dumaan sa legal na proseso para makawala sa kanya. Pwede tayong manalo sa legal pero ayokong sayangin ang asawa ko. Ang oras sa taong iyon. Naalala ko, sinabi mong gusto mo ang magazine na ito. Kaya siguradong ayaw mo ring umalis. Kaya binili ko na lang bilang dowry para sa asawa ko. MREFU Proposal, Marriage License, Dowry.
Kumpleto na pagkatapos ng exhibit mo. Magkakaroon na tayo ng wedding. CJ, Lanan. Bukas pupunta ako sa Jing City para sa Go Tournament at weekend din bukas. paano ako? Kaya mo bang alagaan ang sarili mo dito? Siyempre naman, huwag kang mag-alala, umalis ka na. Wala ka bang ibang gustong sabihin? Agad-agad. Ano pa? Nangunguna. Dahil lang sa akin. CJ, gusto mong samahan kita? Pero nahihiya kang sabihin ng direkta. Bigyan na lang kita ng sorpresa ng palihim. Fuhan Linshen Montag Suan. Hintayin ninyo ako. Yifei, narinig ko na binili mo ang magazine. Congratulations, bakit nayon Montag lang sinabi sa akin? Hindi ako naniniwalang hindi kita may babalik. Kamusta sa lahat? Bago magsimula ang interview, manonood muna tayo ng isang magandang laban. May kasabihan sa mundo ng Go. North Hanlin, South Fongling. Ngayon ko lang nakita, talagang kahanga-hanga at nakakabusog sa mata. Ang estilo ni MR Hanlin ay matatag tulad ng puno, maingat sa bawat hakbang. Kitang-kita ang klase ng isang mastro, samantalang si MS Fengling ay maliksi tulad ng hangin. Ang kanyang mga galaw ay kahanga-hanga, ito ay tunay na isang piyesta ng talino at sining. Narinig ko na ang South Fengling. Dati ay hinabol pa ang North Hanlin. Bagay na bagay silang dalawa. Gusto ko silang ikasal agad. Kung magkatuluyan sila, iyon ang pinakamagandang. Mag-asawa sa aking paningin. Ang hirap talunin ni Hanlin, mukhang ngayon. Mas lamang pa rin si MR Hanlin, samahan ninyo kami. Sa aming upuan para sa interview. Siya, Si Auxwan. Kuya Hanlin. Tara, sakay na, ihahatid kita pa uwi. Hanlin. Ito ay para sa iyo. Siya. Bakit niya ako binigyan nito? Hindi mo ba nakikita? Malinaw na gusto ka niya. Ang ulo mo, puro libro lang ang laman. Kaklase mo siya, di ba? Ang ganda niya. Bagay kay Kuya Hanlin. Huwag kang magsalita ng ganyan, tara na, uwi na tayo. MR Fu, may bali-balita na. Hinabol ka pa ni MS Hao, at nakita ko ang maraming fans. Binigyan ko kayo ng pangalan bilang mag-asawa sa mundo ng Go. Ang Divine Eagle Couple, parehong maganda at gwapo. At magkasundo ang mga kaluluwa. Ano ang masasabi ninyo? Sana, itong mga chismis na ito, huwag nang kumalat pa. Samantalahin ko ang pagkakataong ito para mag-announce ng isang bagay. Ako. Ikinasal na ako, Siya pa? Kanino siya ikinasal? Ikaw, ikinasal ka na? at ang aking asawa ay narito ngayon. Zeno? Ha? Siya pala. Bakit ka nandito? Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Tara. Ipapakilala ko. Shen Moxwan. Top-notch na photographer. Bakit photographer ang napili mo? Para sa akin, sabay siya sa akin. Nga, ganun din ang pakiramdam ko. Ano ba yan? Kayo pala ang ikinasal. Congrats. Para sa selebrasyon, magkita-kita tayo para magdiwang. CJ. Usap muna kayo, pupunta lang ako sa Sirey. Kain muna kayo. Iet kita sa Vichet. CJ. Paano mo naisipang mag-aral ng Go? Parang konti lang ang babae na mahilig sa Go, di ba? Classmate ka o kasi si Hanlin. Kaya nung mahilig siya sa Go, sinubukan ko rin. Nakita kong masaya pala, kaya nahilig na rin ako. Sa tuto lang. Marami akong natutunan kay Hanlin ng palihim. Pwede na siyang maging master ko. Uun nga pala, photographer ka, di ba? Sa event na ito, hindi pa kami nakakapag-picture ni Hanlin. Pwede Montag ba kaming kunan? CJ. Hanlin. Hindi pa tayo nakakapag-picture sa event na ito. Sabi ni Mutsuan, pwede niya tayong kunan. CJ. Ang bagay talaga nila, no? Gusto ko silang ikasal na agad. Sinasabi nilang Divine Eagle Couple, kayo sa mundo ng Go. Pasensya na, lowbat na ang camera. Okay lang, phone na lang ang gagamitin ko. Lanan. Madalas maglaro si Hanlin sa Beijing. Siguradong pamilyar siya doon. Samahan mo kaming maglibot. Isasama ko si Xiaoxuan. Ako. Baka kailangan kong bumalik sa Jiangxing para sa photography exhibit. Hindi na ako sasama. Hindi na ako. Nagmamadali bang umalis si Mutsuan? Pwede bang isang araw na lang umuwi si Hanlin? Hindi mo ba ako pinangakuan na pagkatapos nitong interview? Maglalaro tayo ng chess ng pribado. Para magturo at matuto tayo sa isa't isa. Sige, maglaro kayo. Nakabili na ako ng tiket para sa hapon. Mauna na ako. Hi. Suan.
Tumigil talaga si Fu Hanlin para samahan siya. Sasabay na ako sa'yo. Hindi ba may plano ka pang makipaglaro kay Xiao Fengling? Ng chess? Fengling, hindi ko matutupad ang pangako ko ngayon. Nag-isa lang si Xiaoxuan na dumalaw sa akin. Hindi ko siya pababayaang umuwi mag-isa. Bayad ang bill, alis na ako. Mauna na ako. Walang tao o bagay na mas mahalaga kaysa kay Mrs. Fu. Umuwi na tayo. Shen, ito ang mga materials na pwedeng gamitin para sa photography exhibit. Xiao. Tawagin mo na lang akong Ate Xuan. Sige, Shen. Sige, Ate Xuan. Alis muna ako. Alaynan. Balita ko noong una. Bagay na bagay sila, gusto ko silang magpakasal na agad. Kung magkatuluyan sila, sila ang pinakamagandang couple sa paningin ko. Para sa akin, si Zhao Fengling ang pinakabagay sa kanya. May kasabihan sa mundo ng Go, Bihanlin. Nan Fengling. Hi, Mrs. Fu. Pagod ka na sa maghapon, bigyan kita ng tubig. Gagawa ako ng braised chicken para sa iyo mamayang gabi. Huwag na, Kuya Hanlin, hindi ako nauuhaw. Totoo bang hindi? Dapat ba siya Moxuan kay Hanlin? Shen Moxuan, ikaw ba? Talagang hindi karapat-dapat kay Hanlin? Hoy, Zero, pwede mo ba akong turuan ng Go? Nababaliw ka ba? Nandiyan yung eksperto sa Go sa bahay. Hindi mo pag-aralan. Ako pa ang hihingan mo ng turo. Saka, hindi ka alam yan. Ay, hindi. Nakita mo ba ang interview report ni Fu Hanlin? S.A. Beijing? Naiinggit ka? Hindi kaya naiingit siya. Pagbalik ko mula sa Beijing, bigla siyang naging malamig sa akin. Pero sa pagitan ko at ni Zhao Fengling, walang anuman, pangkaraniwang pakikipagkaibigan lang. Mas maganda ang single, walang problema sa pag-ibig. Pinapunta kita dito para mag-isip ng paraan. Tulungan mo akong mag-isip. Hindi rin naman ako naiinggit. Parang bigla na lang akong hindi karapat-dapat sa kanya. Ang galing-galing niya. Ang galing-galing mo, sa totoo lang, ikaw ang sobrang galing. Kaya napakalaki ng pressure sa kanya. Huwag mong bigyan ng malaking pressure ang sarili mo. Magaling ka rin. Pero walang kwenta to kung ako ang nagsasabi. Dapat siya. Magaling din naman siya. Hindi mo pa nasasabi sa kanya ng harapan to, di ba? Alam ko na ang gagawin. Kulang lang sa inyong dalawa ang pagbubukas ng puso. O, ito ang tamang pagkakataon para sabihin ang nararamdaman. Maginuman tayo. Kailangan na nating umalis. Bigyan natin sila ng space. Tara na. Hanlin, turuan mo rin akong maglaro ng Go. Tayo ang tunay na magkasuyo. Uwi na tayo. Sa bahay na tayo maglaro. Hoy, ipaalis mo sa internet ang lahat ng tungkol sa North Hanlin, South Fengling. Ng mga topic at balita. Hanlin, ayokong mawala ka. Hindi kaya sa tingin mo, hindi ako sapat. Wala akong kagaya ni Zhao Fengling. Na makintab na identidad, hindi bagay sa'yo. Sinabi sa akin ni Zhao Fengling, na naging guro mo siya. Gusto ko rin maging estudyante mo. Turuan mo rin akong maglaro ng Go. And review. Mula noong bata ako, ikaw ang pinakamakinang at pinakamaganda sa paningin ko. Napadala ako kay Zhao Fengling. Ng rules ng laro minsan, wala nang iba. Ang relasyon namin, classmates at ordinaryong magkaibigan lang. Niloloko mo ba ako para sumaya? Kung hindi ka naniniwala, pwede akong umalis bukas. Sunod ko. Huwag pagbalik mo sa bansa. Ang bait mo sa akin, hindi ko alam kung paano kita babayaran. Ang pag-ibig ay hindi kailangang bayaran. Kung talagang gusto mong bumawi, gamitin mo ang pag-ibig para bumawi. Gising ka na. El Refu, naaalala mo ba ang sinabi ko kagabi? Kagabi? Ano ang sinabi mo kagabi? Hindi nakalimutan mo? Sasabihin ko ulit sa'yo. Hindi naman ganun kalala ang memorya ko. Hi, Nga pala. Ano? Yung mga kasamahan ko sa kumpanya, hindi masyadong maganda ang mga nahanap na lugar para sa photoshoot. Pwede ba akong samahan mo mamasyal ngayon? alisin mo yung ba. Anong ginagawa mo dito, Tito Shen? Tulungan mo ulit ako na makiusap kay Chao Zuan. Bakit mo pa rin pinipilit si Zuan Zuan? Hindi pa kita sinisingil, tapos haharap ka pa sa akin? Umalis ka.
Dalhin mo ang mga gamit mo. Hoy Chiu, yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Tungkol sa boyfriend ni Suan Suan, naalala mo ba? Nag-aalala ako baka siya ang maghasik ng gulo. Kung may oras ka, bantayan mo rin siya. Parang hindi pa rin sapat ang laki dito. May mas malawak pa bang lugar? Meron, sundan Montag ako. Si Shen Montag Suan ay akin. Dapat siya ay akin. Palayasin mo silang dalawa. Kung hindi sila alis, huwag ka nang bumalik sa akin. Ikaw ang dapat palayasin. Para sa kuya ko at sa hipag ko, magkaroon ng magandang lugar para sa relasyon nila, itong Malmo. 1 minuto ang nakalipas, binili na ng nanay ko. Ikaw pa ang gustong maghiwalay sa kuya ko at kay ate Suan Suan? Anong ginagawa mo dito? Dahil magkaibigan tayo, tulungan na lang kita sa huli. Nakita ko na si Fu Hanlin ay may interview sa Beijing. Isang chess player na nagngangalang sa Haofengling. Parang gusto siya nito. Hanapin mo agad ang taong ito para sa akin. Pagod ka na ba sa maghapon na paglalakad? Sobrang pagod. Sa wakas, natapos na ang lugar para sa photography exhibit. May naisip ka na bang mga litrato? Para sa exhibit na ito, Matagal ko nang naisip. Nako, bukas balak kong kumuha ng mga bagong litrato. anong klaseng litrato? Hindi ko sasabihin. Kahit asawa mo hindi mo sasabihin. Sabihin mo na. Secret muna. Sasabihin. Anong ginagawa mo? Sasabihin. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sasabihin mo ba o hindi? Sasabihin mo ba? Sasabihin mo ba o hindi? Shen, ang dakilang litratista, tumatanggap ka pa ba ng mga estudyante? Mahal ang singil ko sa mga estudyante. Komposisyon pag-focus. Pindutin ang shutter. Masakit. Ay, Kayo dalawa, kailan pa ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Noong nakaraan pa, sinasabi mo pa na masarap maging single. Walang pag-ibig, gaan ng pakiramdam. walang ibig ka na kina. Bakit mo sa akin? Hindi yon. Sinabi ko yon bago pa tayo naging magkasama. Kuya Fufu, tulungan mo naman ako na ipaliwanag. Kuya Fu, Ipaliwanag, umuwi tayo at doon mo ipaliwanag na maayos. Ay, Tara, Tingnan mo. Kuya Hanlin, bakit mas maganda pa ang kuha mo kaysa sa akin? Kulungan kita ng litrato. ito ay voice recorder. Lagi kong dala ang voice recorder sa bawat shoot. Para kung may anumang problema pagkatapos. Ito ang aking lifesaver. Tara, ginawa lang ni Shen Mutsuan ito para magalit ako. Kaya nagpakasal siya agad sa kanya. mas bagay ka kay Fu Hanlin kaysa sa kanya. Kuya Hanlin, bukas nasa Jiangxing ka. May competition, di ba? Pupuntahan kita para kunan ka ng litrato. nahanap mo na ba ang baterya? Kung hindi lang malapit na magsimula ang kompetisyon. Sasama sana ako sa'yo. Nahanap ko na, nasa bedside table lang. Pupunta na ako agad. Hanlin, nakita na naman tayo. Fengling, sasali ka rin ba sa kompetisyon? Pupunta ako para sumuporta sa iyo. Si Aoksuan, maghahanda muna ako para sa kompetisyon. Maaga kang pumunta. Hanlin. Ito ay para sa iyo. Itinatago pa rin ni Kuya Hanlin ang regalong ibinigay niya. Baka ito ay love letter para sa kanya? Fu Hanlin, niloloko mo lang pala ako noon. Ginoong Fu, binabati kita sa pagdaig mo sa ibang mga kalahok. Tagumpay kang nakapasok sa finals para labanan ang artificial intelligence. MS Zhao, bilang isa sa mga panauhing pandangal sa seremonyang ito. Ngunit hindi ka sumali, nararamdaman mo bang may kaunting panghihinayang? Walang panghihinayang. Nandito ako para suportahan at cheer si Hanlin. Mukhang close kayo sa personal. Bakit hindi kayo lumapit ng konti?
Kumuha ng picture na magkasama. Ang pagsasama ng North Hanlin at South Fengling. Ay isang bihirang tanawin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito. Upang formal na ipahayag sa inyong lahat ang isang bagay, nais ko ang lahat ng mga kaibigan sa media na naririto simula ngayon. Huwag nang gamitin ang titulong North Hanlin at South Fengling para ay bind o ay hype ang pagbubuklod sa amin ng ganito ay magdudulot ng hindi kinakailangang pagkakamali. Dito na po nagtatapos ang interview. Mr. Fu. Suan, kanina sa prelims ang galing ni Hanlin. Huli ka kaya hindi mo nakita, at yung camera mo last time naubusan ng baterya. Hindi kami nakapag-picture ni Hanlin. Pwedeng kunan mo kami ngayon? Kanina pa kumuha ang media, hindi na kailangan ng asawa ko. Magsisimula na ang finals, mga kalahok maghanda na. Una akong lalaro, pahinga ka muna. Kung ako sa iyo, umalis ka na lang ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat ay naniniwala na ako at si Hanlin ang bagay. Pareho kaming magaling sa Go. Kami ang may parehong interest at pagkakaintindihan. Zhao Fengling, okay ka lang ba? Kasal na kami at may marriage certificate. Ano naman ang marriage certificate? Ibig bang sabihin yon ay pagmamahal? Dahil ba sa pagmamahal kayo nagpakasal? Sa pagtalo sa AI ng 3-0 bago sa kasaysayan. Hanlin, congratulations. Talagang number 1 sa mundo. Balikan natin, tignan natin ang skills mo sa Go. Nanalo ako sa laban, pero bakit si Xiaoxuan? Ay parang hindi masaya. Ang trophy ay ibinigay sa iyo ng organizers. Ang bulaklak na ito ay personal kong regalo sa iyo. Congratulations. MR Fu, pwedeng mag-share ka ng iyong naramdaman sa pagkapanalo? Hanlin, bakit ka alis? Hinihintay tayo ng organizers para sa group picture. At yung pangako mo sa akin, na maglalaro tayo ng Go pagbalik mo sa Jiangcheng. Huwag mo na akong bigin ulit. Zero, nasaan ka na? Ano, Fu Hanlin? Paano siya nangahas? Ako. Hindi ako. Bakit mo ako sinasaktan? Sinabi ko na dati, kung si Fu Hanlin mang api kay Xuan, ikaw ang pagbubuntunan ko ng galit. Ang sweet ninyong dalawa. Tigil na, umupo ka diyan. Ate, baka may misunderstanding lang. Hindi ganun si Kuya Fu. Tumahimik ka. Lalaki palagi ang pinoprotektahan ng lalaki. Suan, huwag kang masyadong malungkot. Baka may misunderstanding talaga. Itinatago niya lahat ng binigay niya. Sabi pa sa internet, North Hanlin, South Fengling. Sila raw ang perfect couple. Ano pa bang misunderstanding? Baka misunderstanding lang noong nakaan. Pinatanggal na ni Kuya Fu ang mga post na yon. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Xuan, wala na talaga. Huwag mong hintayin si Fu Hanlin. Nasa coffee shop si Shen Montaxuan, malungkot. Puntahan mo, dagdagan mo ng pressure. Interviewin Montag si Gifu. Sabihin mo arrangement ng organizer, patagalin mo. Suan, tinanong na kita dati. Noong unang bisis mo makilala si Hanlin, tinanong kita kung gusto mo siya, ngayon itatanong ko ulit. Mahal Montag PAB Asia.
Mabuti, dapat aktibo ka sa pag-ibig, huwag kang maghintay. Anong klaseng tao si Fu Hanlin? Hindi ko masasabi ngayon. Pero si Zhao Fengling ay isang manipulator. At isang expert pa, sigurado gusto niyang mag-away kayo. Para makapasok siya. Alam kong may masamang hangarin siya, pero hindi ako takot. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman ni Hanlin. Kung hindi ako ang mahal niya, mas lalo akong magmumukhang tanga kung ako ang magpapakatanga. Kaya dapat lalong maging aktibo, kontrolado natin ito. Sa ating mga kamay. Una, tutukan natin si Zhao Fengling. Saka natin kausapin si Fu Hanlin. Nandito ako, walang makakaapi sa'yo. Tama ka, dapat akong maging aktibo, hindi dapat ako umatras. Hindi ako mas mababa sa kanya. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Tara. Oy, ako ba ang hinahanap mo? Zhao Fengling, mukhang classmate ka ni Kuya Hanlin. Huling magalang na paalala sa'yo, huwag mong subukin ang limitasyon ko. Ha? Gusto ko talagang makita kung ano ang gagawin mo kapag hindi ka magalang. 5 taon mong sinuyo si Goifei, tapos bigla kang ikinasal kay Hanlin. Sa tingin ko, hindi totoo ang nararamdaman mo para kay Hanlin. Ha? Ikaw ang may kasalanan at naghahanap ng gulo, linawin mo. Siya ang legal na asawa, ikaw ay wala, tapos mang-away ka pa. Kuya Fu, may malaking problema. Pumunta ka rito agad. Hoy, Mr. Fu, hindi pa tapos ang interview. Pwede mo bang ibahagi ang iyong opinion kay Miss Zhao? Si Zhao Fengling ba to? Ikaw ba ang inutusan para patagalin ako? Babalikan kita. Huwag muna tayong magalit dahil naipaliwanag na ang lahat. Mas mabuting umupo tayo at pag-usapan na maayos para tuluyang malutas ang problema. Wala akong sasabihin, sinaktan mo ako. Ipapatawad ko ito sa legal na paraan, wala tayong pag-usapan. Wala kang mukhang pag-usapan. Kanina ko pa sinasabi na isa kang high class na plastic, pero ngayon, isa ka lang palang bulok, amoy luma, at walang hiya na plastic, alam mong may asawa na. Pero sinubukan mo pa rin mang-istorbo, ikaw. Anong ebidensya mo para sabihin ng istorbo ako? Ebidensya. Lagi akong may daladalang voice recorder tuwing nagsushoot. Para kung may problema pagkatapos. Ito ang magiging kaligtasan ko, ito na para sa'yo. Ano ang pakialam ng marriage certificate? Ibig ba yon ng pagmamahal? Dahil ba sa pagmamahal kayo nagpakasal noon? Hindi ko inakala na ang unang paggamit ko ng voice recorder na ito ay para sa ganitong bagay nang istorbo ka sa pagsasama ng iba. Kapag pinakalat ko ito, ano sa palagay mo? Ang iyong mga fans na laging nagpupuri sa'yo, ano ang iisipin nila? Burahin mo yan, alis na ako kay Hanlin. Ang ibig mong sabihin kung hindi ko ito buburahin. Patuloy kang mangingistorbo sa amin? Nanalo ka. Tigil. Noong nagpahayag ka ng pagmamahal sa akin, malinaw kong tinanggihan ka sa loob ng maraming taon. Itinuring kita bilang isang dating kaklase. At isang kagalang-galang na kalaro sa Go kung sa hinaharap. May gagawin ka pang hindi maganda sa asawa ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Paumanhin. Maligayang paglalakbay. Si Auxuan. Dapat matagal ko nang inayos ito. Paumanhin, nasaktan kita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, hindi ako nasaktan. Ang mga sinabi ko kanina ay totoo lahat. Hindi ko sinasadya na marinig mo. Galizia. Dahil pinanatili mo pa ang regalo ni Zhao Fengling at ang love letter para sa kanya. Nabasa mo na ang mga liham sa drawer. Iyon ay isinulat ko para sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. Plano ko sana sa kasal. Ibibigay ko bilang sorpresa sa wedding. Para sa akin, 5 taon na ang nakalilipas. Hala, tingnan mo tak. Sinemission at Goifei. Nagkatuluyan talaga. Sa 5 taon kong nasa abroad, walang araw na hindi kita naalala. Pero wala akong mahanap na dahilan para makipag-ugnayan sa iyo. Kaya isinulat ko na lang ang aking pagmimis. Sa mga liham, wala akong karapatan. Kaya hindi ko rin nagawang ibigay sa iyo ang mga liham na yon. Paano mo ipapaliwanag ang mga medal at Go sa storage box? Ang medal ay para sa lahat ng miyembro ng Go Club. Ibinigay ng Go Club, ang Go set ay regalo mo sa akin. Hindi ba dapat kong itago? Ako ang bumili. Papa, pupunta ako sa birthday ni Hanlin. Nabili mo na ba ang Go set na pinabili ko? Matagal ko nang nabili at pinili ko pa ang pinakamagandang brand. Salamat, Papa. Naku, hindi Montag man lang tinignan kung okay ba. Naniniwala ako sa iyo, Papa. Siguradong maganda ang pinili mo. Alis na ako. Nagkamali ka sa akin, nagsiselos ka pa. Kuya Hanlin. Kahit hindi ako ang bumili ng regalo, sincere ako.
Sabi ko na may misunderstanding eh. Ngayon malinaw na ang lahat. Naku naman yang miss, sabi ka na may misunderstanding eh. Hindi mo na nga maalala ang binili mo. Hoy, saan ka pupunta? Babasa ako ng mga liham. Hala, hintayin mo ako. Simula kasi pa ng alis. Plano ko sana ibigay bilang sorpresa sa wedding. Si Oxo, alam mo ba? Gustong bilhan ka ng bisikleta ng tatay mo para sa school noon. Pero pinigilan ko. Gusto ko lang na may dahilan ako araw-araw. Pwede bang lumapit sa'yo? Hanlin A. Lanan. Gusto kong bilhan si Suan ng bisikleta para sa pagpasok. May mehr rekomenda KBA? Tito Shen. Sa totoo lang, delikado ang pagbisikleta papasok. Isipin mo, ang daming sasakyan sa daan, hindi talaga safe. Mas maganda kung sumakay na lang si Xiao ng bus, mas convenient. Nakakapagod magbisikleta, hindi rin ako mahilig magbike. Makes sense. Si Xiao, bakit nandiyan ka sa hintayan ng bus? Sakay na, ihatid kita sa school. Kuya Hanlin, sige hindi na ako magpapakipot. Miss Few, ang dami mo ng beses nanonood. Pwede na bang matulog? Matulog ka muna, isusulat ko yung late reply sa'yo. Ay. Ang pinakamagandang reply mo ay ang pagiging nasa tabi ko, bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng energy para sa mga bagay bukas, okay? Kuya Hanlin, Lanan, yung photo exhibit bukas. May surprise ako para sa'yo. may surprise din ako para sa'yo. Nakakainis yang si Zhao Fengling na yan. Bigla na lang siyang sumuko. Hindi ko rin siya makontak. Siguro umalis na siya sa lungsod na to. Kuya Hanlin, yung ginawa mong slogan para sa akin. Bakit nasa unahan yung pangalan ko, Kuya Hanlin? Yung ginawa mong slogan para sa akin, bakit nasa unahan yung pangalan ko? Malamang magagalit si Master Aimo pag nalaman niya. Hindi, yun ang gusto niya. Yun pala ang gusto niya ah. Congratulations sa ating photographer na si Shen. Natupad na ang pangarap. Congratulations. Salamat sa inyong dalawa sa pagsuporta. Okay, halos oras na, mag-speech ka na. Maligayang pagdating sa photo exhibit namin ni Master Aimo. Si Master Aimo ay may ibang commitment kaya hindi makakapunta ngayon. Kaya ako ang magsasalita, ang tema ng exhibit ko ay Pag-ibig. Freeze the moment, love lasts forever. Kuya Hanlin, ito yung tatlong surprise ko para sa'yo. Susunod, tatanggalin ng staff. Yung mga likha ni Master Aimo. Kuya Hanlin, sobrang excited ako. Sa mga gawa ni Master Aimo ngayon, hindi ko alam kung ano yung mga kinuha niyang litrato. Asawa. Tingnan mo. Ang tema ko rin ngayon ay pag-ibig. Para sa'yo ito. Dumating ako para sa'yo. Ito ang sorpresa ko para sa'yo. Ito rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Kaya, ikaw si Aimo. Oo, pag-ibig. Montag. Aimo. Akala ko ba alam niyo na, sabay-sabay niyo akong niloloko. Hindi, ngayon ko lang nalaman sa kanya. Ate, si Kuya Fu, dahil SIO. Natuto ng photography. Tapos naging master pa. Nalantad na ang pagkakakilanlan ni Aimo. Siya pala ang national go player na si Fu Hanlin. Ang sweet ni Aimo sa asawa niya. Halik, halik. Kung hindi ka magbabayad, ipopost ko ang nude photos mo. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Pag nakapag-asawa ako kay Gushao, may pera na ako para bayaran ka. Kailangan kong bumalik kay Kuya Yifei. Kuya Yifei, huwag kang ganyan, nasasaktan ako. Kasal na si Motsuan, magising ka na. Ako ang gusto mo, at gusto kitang makasama. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Sabi ko na nga ba, engkantada ka. Lumayo ka sa anak ko,
Hindi mo ba naiintindihan? Nanay, huwag mo siyang sisihin. Para rin sa akin to. Ipinagtatanggol mo pa siya. Kung hindi dahil sa binili mong kwentong necklace para sa birthday niya, simotsuan na sana ang manugang ko. Sa susunod, huwag mo na siyang guluhin. Nanay, hindi ko siya ginugulo. Gusto ko lang siyang patawarin ako. Kung hindi tayo magiging mag-asawa, maging magkaibigan na lang tayo. Ikaw, hindi ka nagsisisincer na humingi ng tawad. Ngayon din, sulatan mo siya ng apology letter. And review. Congratulations sa first photography exhibit mo, ang galing ng resulta. Dahil yan kay Han. Si Master A mo. Pasensya na. Noon, hindi ko sinasadya na itago sa'yo, natatakot ako na baka ma-pressure ka, kaya. Hindi ko sinabi sa'yo, hindi mo ako magagalit, di ba? Galit ako sa'yo. Biro lang. Swan, sikat ka ng ngayon, SA Internet. Maraming tao ang nako-comment at nagsashare ng iyong trabaho. Sinasabi, nanalo ka ng gold medal sa global competition. Ano ang nangyayari? MSN, inabati kita sa pagkamanalo mo sa Global Photography Competition. First place gold medal. Video Aki Tang exclusive interview. MS Shen, tanggapin mo ang aming exclusive interview. Kami ang pinakamalaking media sa Jiangcheng. Lisa, hindi ba't nag-organize lang ako ng photography exhibit? Ano ang kinalaman nito sa photography competition? Isinama ko ang iyong photography collection sa Global Photography Competition. Mabilis silang naglabas ng resulta. Mukhang ikaw ang nanalo ng first place. Ngayon, iniisip mo pa bang hindi ka sapat na magaling? Medyo kulang pa rin kumpara sa inyo. MS Shen, ginawan ko nang. Maraming research ang iyong trabaho. Pwede mo ba akong bigyan ng exclusive interview? Ako rin, bigyan mo ako ng exclusive interview. Lisa, salamat sa inyong suporta, pero sa totoo lang. Siya si Master A mo, pwede niyo muna siyang interviewin. Ang iyong trabaho ay mas avant-garde kaysa kay Master A mo. Mas may personal style, mas gusto pa rin kitang interviewin. Pasensya na, nakakaabala kay Master AI. Ang iyong trabaho ay talagang mas avant-garde. Gusto lang kitang interviewin, totoo lang. Lampas ka na kay Master Igay Montag. Sila ba ang pinapunta mo para purihin ako? And review. Pwede mong hindi paniwalaan ang aking photography skills, pero hindi mo. Pwedeng hindi paniwalaan ang iyong sarili. Mga kasama, ngayon ay may photography exhibit ako, iminumungkahi ko. Natingnan muna ninyo ang aking mga likha, ang usapin ng interview. At pag-uusapan natin mamaya. Siege MS, Shen. Shen Montag Suan. Pasensiana. Congratulations, 8. Nandito na kayo. Hindi kami pumunta para sa iyong photography exhibit. Hindi kami pumunta para sa iyong photography exhibit. Dapat na kayong magpakasal. Hindi nyo pa sinasabi sa kanila kung kailan kayo ikakasal. Magagalit na naman sila. Nanay, tatay. Pagkatapos ng exhibit, ako at si Kuya Hanlin ay uwi para pag-usapan ang kasal. Pagkatapos nito, uwi tayo para pag-usapan. Ito ang dowry ng pamilya Fu, nagkakahalaga. Katumbas ng 10 bilyong yuan. Ma, sobrang laki naman nito at binigyan na rin ni Hanlin ng dote. Ang kanya ay kanya, ang akin ay akin, walang conflict. Magkamag-anak, pag-usapan natin ang petsa ng kasal. Medyo sobran ga ito. Ang pamilya namin na Shen ay hindi makakapagbigay ng katumbas na regalo. Si Tsuan ang regalo, 100 bilyon lang. Hindi may hahalin tulad kay Tsuan. Maganda ang araw ng Chinese New Year. Sa unang araw ng bagong taon na lang ang kasal. Okay ba, Lao Shen? Ano sa tingin mo? Magandang araw ang unang araw ng bagong taon. Okay. Hala, hindi ba tinawag kami para mag-usap? Kayo na lang ang nagdesisyon. Hindi ba kayo satisfied sa napili naming araw? Satisfied. Ma, sa unang araw ng bagong taon na lang ang kasal namin. Okay. Ate, may regalo ako para sa inyo, actually. Hindi regalo, sekreto ng kuya ko. Sekreto.
Fukinye, ano ba ang gagawin mo? Ito ay nakita ko sa study room ng kuya ko. Sekreto mo, titingnan ko ba o hindi? Ito. Dati ay sekreto ko. Ngayon, pwede mo nang tingnan. Ete, matagal nang may gusto sa iyo ang kuya ko. Sayang, duwag lang, nag-ipon lang ng mga litrato mo. Nagtatago ng feelings at narinig ko pa. Marami siyang sinulat na love letters para sa iyo. Pero wala akong nahanap kahit isa. Kung itinago ko, hindi mo mahanap. Bigyan mo ako ng wedding photo niyo. Fukinye, ano na naman ang gagawin mo? Pagod na si Suan sa buong araw. Uwi muna kami para magpahinga. Bukas, report namin sa management ang sitwasyon. Nasa ika-11 floor kami, nasira ang elevator. Pagod na ako sa photo exhibit. Pag uwi, aakyat pa ako ng hagdan. Ano, pagod ka na? Hindi mo na kaya? Meron akong solusyon. Anong solusyon? Alis na tayo. Ito ba ang paraan na naisip mo? Hindi ka ba pagod? Anong masarap ang gusto mong kainin mamayang gabi? Ano? Sige, pag uwi ko, lulutuin ko na para sa'yo. Ginoong Few, hindi ka ba pagod? Hindi talaga ako pagod. Talagang hindi ka pagod? Pinagpapawisan ka na. Hindi pagod. Pakiusap naman. Hindi ba kayo napapagod sa pagkakayaka? Ako napapagod na sa panonood. Hoy, saan pala pagkapupunta? Kami sa pinakamataas. Gusto mo bang dalhin kita? Sage, hindi na ako mahihiya. Ito si Shenmutsuan ng 1,000, 101. Akin to. Sino ang nagpadala? Si Goefe. Talagang walang katapusan. Pahiram ng ballpen. Ziege. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Kung talagang gusto mo humingi ng tawad, huwag mo na akong guluhin. Pakidalhin mo sa kanya. Hindi, itong mga isasauli, ikaw mismo ang magdadala. Wala akong kailangan ito. Bibigyan kita ng bayad sa pagdadala. Ilabas mo ang cellphone mo. Mabilis na mag-scan. Bayad na, 10,000 piso. Pupunta na ako ngayon para ihatid. Hindi na kita guguluhin. Sa dete ng Diyos ng kayamanan. Galit ka ba? Hindi. Wala na akong kinalaman kay Goifei ngayon. Siya mismo. Honey, hindi ako galit sa'yo. Galit lang ako kay Goefe. Sa walang hiya. Narating na ang ika-9 na palapag. Ayos na ang elevator. Anong nangyari? Gusto mong sumakay ng elevator? Kanina mo pa sinasabi na hindi ka pagod. Kahit yakapin kita hanggang ika-9 na palapag. Hindi pa rin ako mapapagod. Tara na. Ito ang iyong isinauli, pakitingnan mo. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Kung talagang gusto mo humingi ng tawad, huwag mo na akong guluhin. Par, makinig ka sa payo ko. Kailangan mong bitawan. Nakita ka o zila. Mula sa unang palapag hanggang ika-9, parang habang buhay na. Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ang mahal pa naman hindi bulaklak na, tu. Huwag mong sayangin ang pera mo. Umalis ka na. Umalis ka. Hoy, Zero. Swan, ako at SI Jinping. Magpapakuha ng prenup sa campus. Pwede ba kayong dalawa ni Hanlin ang kumuha? CJ. Kuya Hanlin, dito ba ako maghihintay? Bakit ang tagal nila? Kuya Hanlin, Nung umalis ako ng bansa 5 taon na ang nakalipas, namiss ko ang pinakamagandang panahon mo sa kolehiyo. Iyon ang pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Uniform. Noong nag-aral pa tayo, ako ang laging naghahatid sa'yo. Ngayon, ganun din. Sige na. maghihintay ako. Kuya Hanlin. Sakay na.
Kumapit kang mabuti ha. Esan, Tara. Pababa na tayo, yakapin mo ako. hindi na, kaya kong kumapit. Gusto mo ba maging tayo? Nagpapahayag lang siya ng nararamdaman. May pagkakataon ka pa. Hala, kung hindi mo pa alam ang gusto mo. Subukan mong pakinggan siya, baka. Magbago ang isip mo. Kung gusto mo ako, bakit ngayon mo lang sinabi? Kuya, ate. Salamat sa inyo. Xuan, nandito kami. Nahirapan kayo. Tuloy ko na ang pagkuha ng litrato. Huwag kayong masyadong stiff, lumapit kayo. Mas malapit pa. Master Amo, pwede mo ba silang turuan? Para maging mas malapit at romantic sila. Kuya Fu, ikaw naman ang magpakita ng galing mo. CJ. Panoorin nyo. Hoy, tama na kayo. Kami ang nagpiprenop dito. Tapos kayo pa ang magpapakita ng pagmamahal. Totun ga naman. Tigilan niyo na, pinapanood tayo. Ihai, narinig kong ikakasal na sina Mutsuan at Fu Hanlin. Hindi ko kaya maganda yung sala. Kung hindi ko makuha. Siya rin hindi dapat makakuha. Natutunan mo na ba? Sayang ang oras namin sa pagtuturo sa inyo. Akala namin wala kayong alam sa pag-ibig. Kayong dalawa pala ang mga eksperto. Sige, Chen, ang dakilang litratista. Pahinga ka muna, ako na ang kukuha ng litrato. Halika. Kung hindi ko makukuha, walang sinuman ang dapat makakuha. Okay ka lang. Okay lang ako, ikaw. Okay lang ako. Kung may nangyari kay Xiaoxuan, hindi kita patatawarin. Kuya Hanlin. Tigilan mo na. Gusto Montag PRin ako, no? Kitang-kita kong ayaw mong may nananakit sa akin. Mukhang baliw ka na talaga ngayon. Halika, dadalhin kita sa ospital. Montag, Xuan, okay ka lang? Okay ka lang. Okay lang ako, konting gasgas lang. Hindi mapakali si Kuya Hanlin, pinilit ako pumunta sa ospital. Kung medyo natagalan pa, maghihilom na ang sugat. Buti naman at okay ka. Sobrang nag-alala ang tatay mo. Okay lang ako, ate. Sino ba yung masamang tao na yan? Naglakas loob pang bumangga sa manugang ko. Gigilitin ko siya. Xuan, ako ang humihingi ng tawad para sa walang hiya na iyon. Para humingi ng tawad sa iyo. Kasalanan ko to, hindi ko siya naiturong mabuti. Muntik na niyang mapahamak kayo. Patawarin mo na siya. Tita, alam mo ba na sinadya niya kaming mamatay? Pwede ko siyang kasuhan ng attempted murder. Xuan. Nakikiusap ako, isa lang siyang anak ko. Sisiguraduhin ko na sa hinaharap. Hindi na siya lalapit sa iyo, at natanggap na niya ang nararapat na parusa, sinabi lang sa akin ng doktor. Baka habang buhay na siyang maging baldado. Tita,
Tita, tumayo na po kayo. Hindi ko na siya isasakdal, tumayo na po kayo. Tumayo ka na. Toto. Ay, salamat. Hala, Suan-Suan, hinayaan mo lang siyang umalis. Kaya mo takbeng tizin yun? Nanay, nakatanggap naman na siya ng parusa, kaya okay na ako. Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Ay naku, anak. Ang binti ka o. Yifai. Sabi ng doktor. Malubha ang sugat mo, baka matagal kang mag-wheelchair. Matagal na panahon. Ano ibig sabihin niyan? Anak. Nanay. Ano sabi ni Montaxuan? Kalimutan mo na siya. Huwag mo na siyang hanapin, kung hindi. Makukulong ka. Paano ko pa siya hahanapin? Hindi nanga ako makalakat. Kuya Yifei, kahit anong mangyari, hindi kita iwan, bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka, kahit na ang binti mo. Hindi na gumaling, hindi kita tatanggihan. Nanay. Hayaan mo na si Cinzin. Ang bahala sa negosyo natin. Kung buhay pa ang nanay mo, masaya siya. Sa pag-asawa mo. Tatay, nasa langit ang nanay. At nakikita niya tayo. Tatay, bakit ka umiiyak? Ah. Vala. Masaya lang ako, bukas ikakasal ka na. Ito na ang huli mong New Year's Eve sa bahay. Hindi tatay, tuwing New Year's Eve. Uwi ako para samahan ka. Okay, Ling. Anak, paano kung umuwi ka? Paano ang pamilya ni Fu? Sige, huwag na natin pag-usapan. Buti na lang hindi mo pinili si Goifei. Kung hindi, hindi ko alam. Kung paano haharapin ang nanay mo. Kampante ako sa pagiging kasama mo ni Hanlin. Dagdagan pa ng taong nagmamahal sa'yo. Sino nagsabing isa lang? Kami ang pinakamalapit kay Suan-Suan. Tatay, nanay, pasok kayo. Ziga. Tatay, upo ka. Bakit ka nandito? Miss na kita. Sa tradisyon namin, araw bago ang kasal. Hindi dapat makita ang lalaki at babaeng ikakasal. Tay, kami naman ay. Pamilya na tayo matagal na, kahit ngayon o bukas pa kami magkita, pareho lang yon. Tama, pamilya tayo, pamilya nga. Si Tio Shen ay kuya ko, isang araw lang na hindi niya makita si At, ay malungkot na siya. Sabi pa niya, 30,000 araw lang ang buhay, bawat araw na nagkikita ay isang araw na nawawala. Gusto niyang lagi silang magkasama ni ate, parang magsing-irog. Bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan ang ikakasal ngayon. At ngayon, narito na ang babaeng ikakasal. Narito na. Ayos. Bagay na bagay. Sobra ang pagkakabagay. Congratulations. El Refu, hindi ka iiwan ng mga bundok. And few. Ang mga ilog at bundok ang magpapatunay. Ang pag-ibig na ito ay hindi magbabago. Yifei, malapit mo na makita ang babaeng ikakasal. Masaya ka ba? Presidente Guo. Hindi maganda ang balita. Nawawala si Li Xingqin, ang babaeng ikakasal. At saka, ano pa? Sabihin Montag. Hinakaw ni Li Xingqin ang pera ng Guo Corporation. Lahat ay dinala niya. Pengkarote na ang Guo Corporation. Ano? Zia? Mahal. Presidente Guo. Presidente Guo. Wala na, lahat ay wala na. Ayos. Talagang isang masayang aw. Sana'y magkasama kayo habang buhay. Montaxuan, sanay maging masaya ka. Congratulations. Congratulations. Ang pagod, bakit ganito kapagod ang kasal? Pagod ka na? May isa pa tayong gagawin. Ano pa? Ano pa ba?